Aba naming makapangyarihan, Aba Yahawa, dakila ka, Aba. Elohim ka ng aming mga ninuno, Elohim ka ni Abraham, Elohim ka ni Isaac, Elohim ka ni Jacob. At sa umaga pong ito, Aba, sa araw na ito kami po lumalapit po sa inyo, Aba, na wala kaming ibang hihilingin sa iyo, kundi bigyan mo po kami ng karunungan at kausapin mo po ang bawat isa sa amin, Aba. At bago po sa lahat, Aba, kung ano man yung mga bagay na kami po nagkakamali, nagkakasala sa iyong kalooban ng iyong kautusan, kami po nagpapakumbaba at naamin po namin, Aba, na kami nagkakasala sa isip, sa diwa, sa gawa, at sa salita, Aba, o sa lahat ng aming mga pagkukulang sa mga bagay na dapat sana naming gawin, pero hindi namin ginawa, Aba. Humingi po kami ulit na yung kapatawaran, Aba. Kaawaan mo po sa amin, Aba, na sa araw na ito, ipadama mo po sa amin, Aba, ang iyong presensya. Ipakita mo po sa amin, Aba, ang mga bagay na dapat naming makita at dapat naming maunawaan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Punuin mo po kami, ang bawat isa sa amin sa umagang ito, ng iyong banal na Espiritu, para makita namin ang mga hiwaga ng iyong pag-ibig, hiwaga ng iyong kautusan, ang iyong pagmamahal na gusto mong ipaintindi sa bawat isa sa amin, ang iyong mga alituntunin na gusto mong ipaunawa sa bawat isa sa amin, Aba. At Aba, itinataas po namin ang aming mga kapatid sa Cebu na masalanta ng bagyo, Aba. Palakasin mo po ang bawat isa at bigyan mo po sila ng comfort na ibigay mo po sa kanila ang pangunawa na kahit ano man mangyari, nandyan ka pa rin sa bawat isa sa amin na nag-iingat sa amin, nagmamahal sa amin, at bigyan po sila ng kalakasan na sa kabila nitong trahedya, ikaw pa rin ang pupurihin ng bawat isa, Aba. Salamat sa pag-iingat mo na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin, Aba. At salamat sa protection na ibinigay mo po bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal na nararamdaman namin, Aba. At sa araw-araw, salamat dahil alam po namin, Aba, na hindi ka nagkulang sa amin. Kahit sa kabila naming mga pagkukulang, hindi ka pa rin nagkukulang sa amin sa lahat ng pangako. Tapat ka palagi. At alam po namin, Aba, dakila ka sa buhay namin. At alam po namin, Aba, na kung wala ka sa buhay namin, wala rin kami, Aba. Baga walang saysay ang buhay namin, walang kabuluhan ang buhay namin. Salamat po sa iyong kabutihan, Aba Yahawa. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa kagalingan sa mga kapatiran namin, Aba, kung ano man ang mga karamdaman, physically, emotionally, spiritually, Aba. Salamat po sa kagalingan na ipinaabot mo sa bawat isa sa amin, Aba. Salamat po sa walang sawang agpaggabay sa amin. Salamat po sa pagkakataon na ito. Dahil alam po namin, Aba, itong pagkakataon na ito sa araw na ito, hindi po ito aksidente. Talagang ito yung nakalaan na at nakasulat na ito ang sa mga oras na ito po ang mangyayari sa bawat isa sa amin. Salamat po, Aba. Salamat. At ang lahat po nito, Aba, ay aming itinadalangin at itinataas. At lahat ng papuri po, Aba, lahat po ng kadakilaan, lahat po ng pasasalamat. Tapat ka at karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin sa buhay namin. At lahat na ito, kami po ay nagpapasalamat sa pamamagitan ng iyong banal na pangalan na ibinigay mo po sa iyong bugtong anak, aming Misaya at aming Hari, King Yahweh Shai.
Amen. Amen. Yada. Amen. Yada. Amen. Okay. Maraming salamat, bro. Jay. Mag-aralan po natin yung Roma chapter 4 po tayo ngayon. Shalom mga kapatid. Magandang araw po sa atin lahat. Sumainyo nawa ang magandang loob ng at kapayapaan po ng Elohim na ating Ama at ating King Messiah. Bago po tayo magsimula, pinapaalalanan ko lang po na mga kapatid at lilinawin. Hindi po ako nagtuturo. Ako lamang po ay tagabasa at magsasaysay ng aking pag-uunawa. At ganoon din po ang aking mga kapatid na kasama po ngayon sa Zoom. Para po to sa mga viewers natin sa labas. Ito po ay ginagawa namin para lumawak po ang aming kaalaman sa mga talata at makatulong sa mga nag-aaral ng Torah. Kaya inanyayahan po namin yung mga nanonood na panoorin po ng buo para po maintindihan. Napakahalaga po ng pag-aaral na ito, lalo-lalo sa kasulatan ni Apostol Pablo. Dahil nga po, isa nga sa reason ngayon, kaya ayaw nilang tanggapin ang kasulatan ni Apostol Pablo dahil nga po sa paratang na siya nga po daw ay anak ng kapahamakan or son of perdition. So, marahil marami sa mga nanonood na hindi man lang binasa o inaral ng mabuti ang kabuuang chapter or book ni Apostol Pablo. Katunayan nga po niyan, isa na po ako yung dati. Kinuha ko lang yung mga verses at pinagtagpi-tagpi. At kaya nabuo ang paratang na ganun. At hindi po ako nagbasa. Yung mga kapatid, kung tatanungin po natin itong mga nanonood, mga viewers po natin, kung bibigyan po kayo ng pwesto, kunyari ay sa paghukom o judge sa isang hukuman, di ba dapat papakinggan natin ang both side, yung pumaparatang at pinaparatangan. Kaya bago natin i-judge, di ba po, dilitisin muna natin bago hatulan. Kaya napakahalaga ng sulat ni Apostol Pablo. Kung ito'y inyong buburahin o iwawalang bahala ba itatapon, para nyo na rin tinapon ang salita ng ating Elohim. At yun po ay kasalanan, walang kapatawaran. At may babasahin lang po tayo mga verses bago po tayo magbasa ng Apostol Pablo. Nakikita po ba sa screen, mga kapatid? Yeah. Okay. Yes po. Thank you. Ganda. Okay. Yung isa sa babasahin po nating verse, yung pangalawang Pedro, chapter 3, verse 15, 16. Kasi nga po, yung iba nating mga kapatiran ay pinaparatangan po ang ating Apostol Pablo na tradition. Ang nagsulat po dito ay si Pedro na apostol ng ating Messiah. Sabi po niya, isipin ninyo kaya nagtitimpi ang Elohim ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo.
Tandaan niyo po ang sinulat ng kapatid natin si Pablo. Taglay ang karunungan, kaloob sa kanya ng iluhin. So, ang nagsulat po si Pedro. I-continuous po natin sa verse 16. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito lagi niyang paalala, may ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya pinapahamak nila ang kanilang sarili. Napakalinaw ng mga talata. Kung tatandaan niyo po, si Apostol Pedro, siya ang binigyan ng susi ng ating Misaya na mababasa natin sa Matthew chapter 6, verse 19. Siya po yung binigyan ng susi ng ating Misaya. Kausap po niya dito ang ating, nagsasalita po dito ang Misaya. Sabi nga po, kung ano man ang yung talian, sa lupa ay tatalian niya sa langit at kung ano man yung talagan, sa lupa ay kakalagan din sa langit. So, isa pang karakteristik, si ano ba? Ano sabi ni Apostol Pedro kay Apostol Pablo sa verse 2? Sa 2 Peter chapter 3, sabi niya, kapatid natin si Pablo, taglay ang karunungan, kalooban ng iluhin. Kung matatandaan niyo ito, si Pablo ba? Ay si Pedro. Yung nasa bundok sila na malapit na po siyang yung Misaya ay malapit na pong dakpin. At nung sinubukan nga pong dakpin, hawakan ng isang kawal, ay ang ginawa po ni Pedro ay tinagpas niya po ang tenga ng isang kawal. Yun nga po yung tinaga niya yung kanang tenga. Ang pangalan nga po ng kawal na yun ay si Malco. Isa sa alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. So ngayon, kaya po binanggit ito. Ang sabi ni Pedro kanina, kapatid namin, si Pablo. Siguro po, kung merong magsalita kay Pablo, nagsasabihin niyang ikaw ay anak ng kapahamakan sa harap ni Pablo, baka ang gagawin niya ni Pedro sa iyo ay tagain ang iyong dila dahil pinaparatangan mo po siya. At nabanggit po dito na ang karunungan na sinasaysay ni Pablo ay karunungan galing sa ating alahayan. Kaya pag sinabi po natin ganun ay talagang magagalit po ang ating Apostol Pedro. At last question po sa mga viewer. Nagsulat po ng Son of Perdition o anak ng kapahamakan po ba ay si Pablo mismo. Paano niya ipapahamak ang sarili niya? Isusulat ang sarili niya na siya mismo ang Son of Perdition. Diba napakalaking question? Talakayin po muna konti natin yung Son of Perdition. Ano po ba yung characteristic nito? At ano po yung mga mangyayari sa mga taong naniniwala doon? Basahin po natin yung 2 Thessalonians chapter 2. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come unless there's come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition.
Ang sumulat po dito ay si Pablo. At ipo-continue po natin ang characteristic ng son of perdition. He will oppose and will exalt himself over everything that is called Elohim or its worship, so that he sets himself up in Elohim temple, proclaiming himself to be Elohim. So, kung sa mga kapatid natin na hindi nila napapansin yung tao na yun, na akala nilang ang napupuri na po ba ay ang tao, hindi na po yung creator, kundi yung na-create. Kung i-continuous po natin sa mga tao na nagiging kasama nitong son of perdition na to. Continuous po natin sa verse 10. And all the ways that wickedness deceive those who are perishing, they perish because they refuse to love the truth and to be saved. So, nirefuse na po nila yung katotohanan at yung kaligtasan nila. Kumbaga, inalis na po nila yung kaligtasan at alam naman po natin ang kaligtasan ay yung sumampalataya ka po sa ating Isaya. Nililis po tayo ng dugo. For this reason, Elohim sent them a powerful delusion so that they will believe the lie. So, naniniwala na po sila sa kasinungalingan. At ang kasinungalingan po ay nagiging katotohanan sa kanila. Yung katotohanan ay kasinungalingan sa kanila. Kasi nga, may delusion na po yung nangyayari po sa kanilang pag-iisip. And so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. Ganito po yan, yung mga nangyayari sa mga yung mga tao na hindi na naniniwala sa katotohanan at mas gusto pa nilang gumawa ng kasamaan. At yun nga po yung nangyayari ngayon kung mapapansin po natin. Hindi lang po sa even lahat po ng gumagamit po ng mga katuruan. Kaya ito yung mga paalala ni Pablo, ni Apostol Pablo at ng ating Apostol Pedro ay napakahalaga po mo. Kailangan po natin pagbulay-bulayan. Hindi lang po dapat kukuha lang tayo ng verses at kukuha tayo sa ibang verses. Pag dudugtong-dugtongin natin, dapat po ay kung mag-aaral man po tayo, ay aralin po natin ng buo. Kung pwede ay buong books, hindi buong chapter, para po malaman po natin kung ano po yung punot dulo. Kaya nga po sabi ko kanina, napaka-importante kung buburahin natin ang salita ng ating apostol. Ito po ay kasalanan. Parang pong tinakwil mo ang iyong Elohim. So, simula na po tayo sa ating topic ngayon, yung Roma chapter 4. Babasahin ko lang po muna lahat mga kapatid, tapos babalikan na lang po natin mamaya. Okay. So, sa verse 1, tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang sasabi natin, ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito. Kung itinuturing siya ng Elohim na matuwid dahil sa mga nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Elohim. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumasampalataya sa Elohim at dahil dito, siya ay itinuring ng Elohim na matuwid.
ang ibinigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Verse 5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Elohim na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Elohim dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuring ng Elohim na matuwid. Nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa, sinabi niya, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayari ng Elohim sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpapala kayang ito'y para lamang sa mga tuli, hindi ito'y para rin sa mga di tuli. Sinasabi natin batay sa kasulatan na itinuturing na matuwid ng Elohim si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Ang kanyang pagtutuli ay naging tanda ng siya'y itinuring na matuwid ng Elohim. Dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tuli, kaya't siya'y naging ama ng lahat ng mga sumasampalataya sa Elohim. At sa gayon, sila'y itinuring na matuwid kahit hindi sila tinuli. At siya'y ama rin ng mga tuli, hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil sila'y sumunod sa halimbawa ng pananampalataya ng ating ninunong si Abraham noong bago siya tuliin. Ipinangako ng Elohim kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamahalin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Elohim. Kung ang pangako ay ipinagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Elohim. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Elohim sa mga lumalabag, ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga't sa sumasampalataya, nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng tao, lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Elohim na kanyang sinampalatayanan, ang Elohim na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinasabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Kahit uugod-ugod na siya, palibhasa ay 100 taon na siya noon at ang kanyang namang asawa si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Elohim. Sa halip lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Elohim. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Elohim ang ipinangako nito. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay itinuring na matuwid ng Elohim. Ang salitang itinuring na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Ituturing din tayong matuwid dahil sumasampalataya tayo sa Elohim na muling bumuhay kay Mesaya na ating Panginoon. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Purihin ang salita ng ating Elohim.
Okay. Amen. Magbibigay lang po ako ng Ganda. konting pananaw. Tapos tulungan na lang po natin. Magtulungan na lang po tayo. Sa teorya ko po, mga kapatid, kaya po yung ano ba, yung pananampalatayang para sa iyo at Saduseo. Sa panahon po ng yung sa Roma, napunta po si Apostol Pablo, ay laganap po yung pananampalataya na yun. Kaya kung isipin po natin i-analyze po natin yung buong talata ba, ang pinapahiwatig po dyan, yung pananampalataya na sumampalataya tayo sa ating Elohim, sa ating Misaya. Hindi po nagiging matuwid ang isang tao sa pagsunod sa kautusan. Gaya nga po yung pinag-aralan po natin nung last chapter 3 ng Roma, ay ang sinasabi nga po doon na hindi po talaga kayang maging matuwid ng isang tao sa pagsunod sa kautusan. Hindi po maliligtas. Kailangan po munang sumampalataya, at yun nga po yung ibinigay, yung ating Misaya, ang palatayanan po natin lahat para po tayo ay maligtas. At yun po, ang kasunod po nun ay sundin po natin ang kautusan, at para mapanatili natin ang ating kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Elohim. Yun po yung pinakamalaking pag-ibig niya sa atin, yung biyaya niya. Kaya, ayun po mga kapatid, kung i-reviewin po natin ulit kung ano po yung pananampalataya ng mga Hudyo ng kapanahunan nila, yung mga Pariseo at Saduseo. Magbabasa lang po muna ako ng another verses sa Gawa chapter 5. Babasahin ko po sa verse 17 para malaman po natin kung sino po yung mga pari. Labis na naiinggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang Saduseo. Kaya tumilo sila, dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. At yun nga po, na succeeding verse po niyan ay naibilanggo nga po yung ating mga apostol at pinakawalan po sila ng anghel. At lumaktaw po tayo sa verse 17. Iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pari. Dito, mga kapatid, malalaman natin kung anong turo ng mga apostol. At pag nalaman po natin kung ano yung turo ng apostol, malalaman din po natin kung ano po ang katuruan ng mga Pariseo at Saduseo. So, succeeding verse 28, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Yung taong iyan po yung Misaya. Sinabi niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Sa Elohim kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Elohim ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Misaya na pinatay ninyo nang siya'y inyong pinako sa krus. So mga kapatid, malalaman natin na ang nagpapako ay yung mga pari at Pariseo. Dahil nga po, hindi, ang katuruan po nila ay pagsunod lang po sa kautusan ba, hindi po sila naniniwala
na na may na may Misaya. Kaya po ang nangyari ay inusig nila ang mga nagtuturo ng mga ganun. At isa nga po na naging unang biktima po noon ay si Esteban. Kaya nga po ang mga kasunod na pangyayari na po dito hanggang sa chapter 7 po yata yun. Yun po namatay si Esteban na pinag-uusig nila kasi nga po may iba nga po daw katuruan. At nangyayari na naman po ngayon sa ating hinaharap na ang katuruang Pariseo ba at Saduceo na hindi nila pinapanawalaan ang ating Misaya na namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng ating Ilugin. I-share ko muna dito sa aking theory ko po. Bukas po ang para po kayo mag-share po ng inyong i-share po ba mga kapatid. Sige po. Bro Jay. Jo, babasahin ko lang muna ulit yung chapter 1. Opo, sige. Go ahead, bro. Okay, yung verse, verse 1, mga kapatid, tapos mag-share po tayo. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuturing siya ng Elohim na matuwid dahil sa mga nagawa niya, may pagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Elohim. Ang pagkakaintindi ko dito, mga kapatid, yung nga po, yung hindi po sa gawa o yung pagsunod sa kautusan, nagiging matuwid ang isang tao. Bagkus ay sa pananampalataya po. Kaya babasahin po natin dito ng buo. I-continuous ko lang po mga kapatid para malaman. Nabasa po ulit natin sa verse 3. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Elohim at dahil dito siya ay itinuturing ng Elohim na matuwid dahil po sa kanyang pananampalataya. Ang ibinigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumampalataya sa Elohim sa pagwalang sala sa pakasalanan ay itinuring na matuwid ng Elohim dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuring ng Elohim na matuwid ng hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Sinabi niya, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayarin ng Elohim sa kanyang mga kasalanan. Yun nga mga kapatid, kung i-analyze po natin kung itong buong po ba, yung buong talata po dito, yung chapter na ang ating ninunong si Abraham, hindi po siya, kumbaga yung po ba siya, yung sa chapter Genesis chapter 15, doon po siya na naginip na ang kanyang mga binhi
ay magiging kasing dami ng bituin sa langit po ba. At doon sabi ng alahayam na ang kanyang binhi ay mapupunta sa ibang lupain at magiging alipin ng mahigit 400 taon. At doon ay ililigtas ng Elohim. So, kung i-analyze po natin yun, wala pa po yung anak ni Abraham, si Isaac. Pero tapos na, kumbaga, para sa Elohim, kung sa isang teleserye, tapos na ang script ba? Na sulat na ng ating Elohim ang plano niya. So, si Abraham ay hindi nagdalawang isip. Sumampalataya siya na mangyayari ang ganung bagay na pararamihin ang kanyang binhi. Hindi niya inisip na 99 years old na siya, 100 years old. At ang kanyang asawang si Sarai ay baog ba? Ang ginawa po lang talaga niya ay sumampalataya at naniwala na ang salita ng Aba ay mangyayari. So dahil sa sinampalatayanan niya yun, na ganun ang mangyayari, siya ay pinagpala. At alam natin na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya po, nung ginawa po ng Elohim, sinabihan po siya na yung nagkaanak na po sila, na si Isaac. Sabi ng Elohim na ihandog yung anak niya si Isaac. At yun naman po ang ginawa ng ating ninunong si Abraham. Yun, nalugod po ang ating alahayam, ang ating Elohim. At siya po ay naging ama ng mananampalataya. Dahil sumampalataya na siya at may gawa pa. At sa ngayon, para lang sa yung panahon po natin ngayon, parang pinagtibay po ni Apostol Paul ang ganong pananampalataya. Dahil ngayon, yung kasulatan nga po natin ay kung sa panahon po ng mga Israelita ay nakasulat sa bato at kailangan nilang sundin dahil yun po ang ligtas. Sabing papatayin ka pag hindi ka umatin ng Sabat, papatayin po. Ganun po kahigpit ang ligtas po dati. Pero ngayon, sa panahon po natin ngayon, yung kautusan po ay sinulat na po sa ating puso. So, hindi na po tayo mapagpwersa. Alam na ng Elohim na ang mangyayari sa atin. Magwawatak-watak po ba? So, kaya pinagtitibay ni Pablo ang ganitong pananampalataya. Ay pananampalataya na may gawa. Alam natin yung kasulatan ay sinulat na sa ating puso. Yung puso ay nagsisimbolize na ang pag-ibig. Ang alahayam ay pag-ibig. Tayo po ay gagawa ng kautusan ng may pag-ibig sa ating Elohim. Sa ganun, yung pananampalataya natin magiging matibay. Dahil po sa ganun pananampalataya. At yung ganun din po ang nangyari sa mga Israelita po doon sa panahon po ni Moises. Sumampalataya muna sila na sila ililigtas, aalisin sa Ehipto. At bago ibinigay yung kautusan, iniligtas po muna sila bago po sila inilabas at binigay ang kautusan. At para maminti na po ang
kaligtasan nila, yung grasya na ibinigay sa kanila ng ating Elohim, ay susundin nila ang kautusan ng may pag-ibig. Hindi nila sinusunod ang kautusan para maligtas sila. Dahil alam na ng mga Israelita o tayo ngayon, naligtas na tayo. Sinusunod natin ang kautusan dahil mahal natin ang Elohim. Sa ganon, malulugod po ang ating Elohim sa atin. At tayo, bibiyayaan ng buhay na walang hanggan. Parehas na parehas po yung doon po, ganun din po yung nangyari din kay Abraham, sa Israelites na kay Moises, at sa panahon po natin ngayon dahil po sa ating pananampalataya. Yun po mga kapatid. Baka merong gusto pong mag-share po tayo. Sis Jo, magtatawag po ako mga kapatid. Sis Beth. Yes, bro. Magandang umaga. Good morning, bro. Good morning, sis. Baka may ano pa po, may share. Klaro naman lahat, bro, no, sa message. Pero yung talaga yung napakabuti ng Aba, umiiyak ako. Kasi pag isipin mo yung napakabuti ng Aba talaga, hindi mo pa-describe, hindi mo mapatong yung kabutihan ng Aba sa kabila ng kahinaan natin. Pero andyan, maramdaman mo talaga ang pag-ibig niya, ang paggabay niya sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu sa kahit na ano nangyayari ngayon sa mundo, andyan ang lahat ng sign. Yun ang pinapanalangin ko lagi sa Ama na malakasin tayo sa ating kahinaan. Kasi patuloy tayong niyayanig, patuloy tayong pinupurify na maging matatag tayo. Kaya yan lagi ang message. Kung magpakatatag tayo, magpakumbaba habang naghihintay tayo kasi sandali na lang hintay natin, bro. Ilang taon na lang, andyan na talaga. Narating na. Yan lang ang bilin ko, mga kapatid. Yada, kapatid. Sis Veronica, mayong buntag. Good morning sa lahat. Good morning. Ay, okay na ko, bro. Kasi na kontento na ako doon sa mga paliwanag nyo. Okay na, bro. Wala na akong maidudugtong. Yun na lang. Yan lang po. Wala na tayong talagang tatagan na lang natin yung ating pananampalataya. Kasi pag hindi, matutulad tayo sa ating mga ninuno na naliko. Kapag diretso na lang tayo. Tsaka, yun lang po. Salamat sa kay Aba. Kasi tinipo niya tayo dito. Na nagpakatatag tayo. Dito natin na kilala ang bawat isa na palad talaga tayo kasi mahal tayo ng Aba. Tinipo niya tayo dito sa Torah community. Maraming salamat. Yan lang, bro, ang masasabi ko. Salamat po. Salamat, sis, bro. Tama ka po na napakapalad po natin na tinipon po tayo. Parang nga po sa pinag-usapan namin po kahapon na kumpleto na po yung manuals natin po ba?
yung mga nangyari po sa ating mga ninuno, ay yun po yung magiging guide natin para hindi po tayo malihis sa ating mga pananampalataya. Wala nang dahilan para tayo ay mag-fail. Baga, sinusubo na sa atin, ngunguyain na lang po natin. At sa ngayon ay pinag-aaralan po natin paunti-unti kahit hindi pa po tayo kumbaga para pa lang tayong mga sanggol o teenager. Mga gatas pa lang po ang ating iniinom. Pero habang tumatagal po ay para po tayong ano po ba, pinapadede pa lang at sinusuportahan pa lang ng ina. At pagka natuto na po tayong kumain ng medyo matitigas na pagkain, ay bibitawan na po natin yung gatas. At tatayo na po tayo sa sarili nating paa. At yun po yung mga natutunan natin po dito sa ating mga ginagawa ay yun po yung gagamitin natin para po mailigtas po ang ating sarili, masunod natin ang kautusan ng ating Ama sa looban niya. Napakalaki pong tulong po ito yung ginagawa po natin. Nagiging matibay tayo sa isa't isa. Okay mga kapatid, Bro Powell, bro. Bro, good morning. Okay, good morning bro. Baka po may share ka po. Okay na rin ako bro. Paano na rin yung sinabi mo. Nagdi rin ako dun. Okay. Okay na bro. Okay bro, salamat bro. Si Stacy. Okay lang ako, bro. Ayos lang. Maliwanag. Thank you. Okay, salamat Sis Elvira. Para po ito sa mga nanonood po sa atin, no? Baka marami po talagang kumbaga yung mga viewers po, continuous po yung pag-aaral sa susunod na taon. Kumbaga, may iba na namang revelation. So sa ngayon, kumbaga kami ay nag-aaral pa lang. Pantay-pantay po kami dito. Dahil naniniwala po kami dun sa nasusulat na isa lang po ang tagapagturo, ang ating Messiah lang po. Tayo po ay magkakapatid. Yung mga kapatid, si Siasi. Share si. Tamang pag-aralan yung nakaraan para sa magandang kinabukasan. Satisfied na po ako sa mga nalalaman. Thank you. Thank you, Bro Tam. Okay, salamat. Si Kat Bran. Or si Seni. Magandang umaga. Magandang umaga si. Okay na ako bro. Maliwanag. Okay na ako. Tama talaga yun na talagang okay na ako doon sa mga binasa mo. Maliwanag. Pag paliwanag mo man, talagang maiintindihan. Kaya salamat bro. Salamat sa Aba. Salamat Sis Jo, Bro Jay.
Bro, sa akin, para sa akin dito, sa binasa natin sa chapter 4 ng Romans, para sa akin lang po ito, ginawang halimbawa si Abraham sa bilang ama ng pananampalataya kasi hindi niya nakuha yung Nawala ka, sis? Sis Jo? Na-mute ka siguro, sis. Ang signal, gabisyo-bisyo dire kasi ang signal sa Capiz. Okay. Nahulog si Sis Joan. Oh, ikaw muna, bro. Jay. Ako? Okay. Sa akin naman pong pangunawa, dito natin makikita kung gaano kalaki o gaano ka Roger, mahina. Mahina. Naku, yes. Mahina. Ayan, okay na sis? Yeah. Thank you. Okay. Hininaan ko konta yung boses ko para okay. Hindi marinig, ginaan mo. Sige. Thank you. Pangunawa po dito mga kapatid is dito po natin masasabi na kung gaano kalaki po ang pananampalataya. Kung namali po tayo sa pananampalataya, hindi rin natin masusumpungan ang totoong kautusan. Kumbaga, kung hindi natin makukuha or makikita ang buong kahulugan ng pananampalataya, hindi rin natin ganun ka laki ang ating pagsisikap sa pagsunod sa kautusan. So, sabihin na natin, katulad kay sa ating ninunong Abraham, sa kanyang pananampalataya, siya po ay nagiging matuwid. So, ganun din tayo. Ang gusto ko lang sabihin is na ngayon, marami tayong mga kapatiran bakit hindi nila sinunod ang kautusan dahil yung pananampalataya po ay hindi po yung totoo na design ng pananampalataya dahil unang-una nagiging biktima. Mayroon kasing naipunla. Mayroon kasing naipunla sa katulad sa atin noon na mayroong naipunla na ito yung paniniwalaan mo, ito yung paniniwalaan mo at ito yung kasunod na gagawin mo. 'Di ba lahat po tayo nagiging ganun yung batayan noon na maniwala ka kay JC. Tapos ito yung sinabi niya. Ito gawin mo. Sabi naman ni Pablo, wala nang kautusan dahil naligtas po tayo sa grasya. So yung ganun na mga kapatid na kailangan po natin talaga na bigyan natin ng talagang pinakamabigat na pansin yung pananampalataya. Kung saan ba tayo talaga, kanino ba tayo nagtitiwala? Kanino ba tayo dapat magpuri, magpasalamat? So ngayon, nalaman natin na ito yung pangalan ng Aba. So napakapalad po natin. Tayo po ay naniniwala sa Mesaya at tayo po ay naniniwala sa kanyang dugo na yun po ang buong kabayaran ng ating mga kasalanan. So, sabi nga, hindi po tayo nagiging matuwid dahil po sa ating mga ginagawa. Ang ginagawa po
sabi nga ni Bro Solomon, ang ginagawa po natin ay siya po ang bunga ng ating pananampalataya sa ating pag-ibig. So, yung mga kapatiran natin na sabihin natin na bakit hindi pa nila kumbaga nai-connect talaga yung gawa dahil po sa kanila sa pananampalataya din na hindi din ganun ka hindi sabihin ko di rin siguro katulad ko dati hindi din ganun ka bigat, hindi din ganun kalaki ang pangunawa ko patungkol sa pananampalataya kasi hindi ko rin alam ang totoong pangalan ng Aba. Akala ko yun na yun. Ay, dati nga wala nga pangalan ng Aba. 'Di ba? Wala naman talagang pangalan. At saka yung Messiah, yung binigay na pangalan, ang akala ko yun na yun. So talagang mapalad tayo mga kapatid. So sa mga kapatiran din natin ngayon na hindi pa nila kasi para sa akin po, importante talaga yung sa akin, importante po yung identity ng Aba at saka sa Messiah. Dahil yun ang umpisa kung naniniwala tayo sa Aba, naniniwala tayo sa Messiah at nalaman natin kung baga ang kanilang pangalan po ay righteousness. So doon natin ibabase. Kaya nga doon binabase ang ating pagiging righteousness sa pananampalataya. Kaya po tayo ay nagiging righteous. Hindi po sa ginagawa natin na pagsunod. Bunga na po yun. Hindi ko po sinabi na hindi na tayo susunod kasi being righteous sa mata ng Elohim ay gumagawa kung ano ang kalooban ng Elohim. Dahil yun ang bunga. So nagiging bunga yun at nagiging dahil sabi nga ni Bro Solomon, dahil po tayo ay umibig sa Elohim na. Noon, umibig siguro tayo, siguro 0.1 lang. Ngayon, umibig na tayo, siguro umangat naman. Baka lang baka 20% na, baka 30% na, or baka mayroon ng 70% na. So, yun ba yung status ng pananampalataya natin ngayon na the more we knew the Elohim, the more we love Him. Diba? Yung ano ba? Sa akin, hindi ko naman masabi na talagang minahal ko ang Elohim 100%. Yung mga ginagawa ko po ay nagsusumikap ako dahil minahal ko ang Elohim. Hindi ko man ma-perfecto, hindi ko man magawa ang kabuuan. Pero nagsusumikap po ako dahil yun nga, minahal ko na ang Elohim. Kumbaga, natuto na tayong mahalin ang Elohim sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dati, kung magmahal man tayo, hindi ganoon kabigat. Baka sa akin dati, nagkaroon pa nga ako ng yung kamwat may. Yung gano'n, kamot may. Yung gano'n lang. Pero ngayon talagang iba ang ano ba. So, ang pananampalataya po ang pinakauna at yan po ang magtutulak sa atin kung paano or gaano natin sundin ang kanyang kautusan. Yan po ang unang pinaka-ugat na magiging naging righteous tayo at yan po ang pinaka-ugat na magbubunga po na masunod at makasunod at makagawa at gagawa ng pagsunod sa kanyang buong kautusan. So, kaya po wala ni sino man, lalo na sa akin, wala po akong pwedeng ipagyabang na
oh, ginawa ko to, nagawa ko to, nagawa ko to, nagawa ko to, nagawa ko to. Yung ganun ba? Kasi lahat po tayo ay under His grace and mercy. Lalong-lalo na para sa usaping kaligtasan. So makikita sa tao na siya po ay totoong ligtas para po sa akin, nakikita po sa tao. Makikita po natin sa buhay natin na tayo po ay totoong ligtas kung tayo mismo ay nagsisikap na masunod ang kanyang kautusan. Para sa akin po yan mga kapatid ha, na malalaman po natin na ligtas tayo dahil sinisigaw po ng ating puso't diwa na sundin ko ang kautusan. Kahit labag man sa aking, yung flesh ba, physical. Pero Aba, sundin ko po ang kautusan dahil mahal po kita. Yung ganun ba? Na doon mo ma-experience yung totoong kaligtasan na ikaw mismo yung nakaka-experience ba na hindi na natin pwede tingnan natin yung ibang tao na totoo ba siyang ligtas o hindi, bakit yung ginagawa niya ganito pa rin, ito ganyan. Tayo na po mismo doon natin susukatin yung kaligtasan natin kung totoo tayong ligtas, kung tayo po mismo ay talaga na pong umiibig sa alahayam. Kumbaga kasi sa pananampalataya po tayo naligtas eh. So after that, ipapakita na po natin na totoo po tayong ligtas, kaya po tayo gumagawa. Kung may mga kapalpakan man, pero may kapalpakan man, kahit papano, inaamin natin. At kung natitisod man, kahit papano, nagsusumikap pa rin tayong bumangon. At kapit, ito ng kasabihan na kapit tuko tayo sa alahayam. Kapit tuko. Yan. Yung Tagalog ako natutunan. Kapit tuko tayo sa ating alahayam. Na sa ngayon, sabi ko nga kanina, hindi man natin maperfecto. Pero darating lang ang panahon na lahat po tayo ay magawa po natin ang buong kautusan ng Aba sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at sa kanyang lakas na ibibigay sa atin. At depende po din yon sa ating pag-ibig sa kanya. Kung gaano natin minahal ang Aba, ganon din po ang ating pagsunod. Parang tao lang. Kung minahal natin yung mga asawa or anak, ginagawa din natin kung ano ang the best. Ganon din tayo kay Aba. Gawin natin kung anong pinaka-the best na magawa natin. At alam ko po, para sa akin, nakabase po yan. Kung gaano ko kamahal ang Aba, ganon din ang ginagawa ko. Salamat bro, Tam, at salamat sa mga kapatiran. Salamat bro. At bro, Sis Jo. Ay, sorry po. Nalaglag po ako. Sige. Okay lang sis. Okay, sa akin naman po dito, ginawang halimbawa si Abraham. Ginawa si Abraham na halimbawa sa pananampalataya, hindi sa kanyang good deeds, hindi sa kanyang ginawa, sa kanyang mga good works, kundi sa kanyang pananampalataya. At nanampalataya muna siya before siya itinuli. Itong dito sa verse 10 to 11. So, at itong pananampalataya ay makamtan din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, meaning hindi tayo na nagiging matuwid sa ating mga good deeds, good works, kung di una mananampalataya po muna tayo.
And then dyan na po lalabas ang good works, good deeds sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Elohim. At hindi po na magpapatuli muna before mananampalataya. Mananampalataya muna at iyan ang resulta, ang pagiging tuli mo. Resulta ng pananampalataya mo. Yun ang bunga na sa iyong pananampalataya. So, pagi naman sa pangako niya na pangako ng Elohim na matanggap ni Abraham at sa kanyang mga seeds na mamanahin nila ang mundo, hindi dahil sa pagsunod ng kautusan, kundi ito ay dahil na sa itinuri siyang matuwid. So nilagay na lang doon after ng naging matuwid siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, doon na ang kautusan. Hindi na sinunod ni Abraham ang kautusan, kundi sa kanyang pananampalataya, ginawa siyang matuwid ng Elohim. Kaya tama pong sinabi mo kanina na ang kautusan ay yun ang yun ang maintenance natin para ma-preserve, manatili ang ating salvation or pagiging matuwid sa harapan ng Elohim. Yan lang po ang aking ma-share, maiambag. Maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Mga kapatid, kung titingnan po natin yung situation, yung kahit sa panahon po din po ni Noah, ang sabi lang po sa kanya ay gumawa ka ng barko kasi magpapadala siya ng yung baha. At sumampalataya po si Noah na ginawa po niya yung barko. Ganon na ganon din po ba yung ganon yung nangyari kay Abraham. Sumampalataya din po siya na pararamihin yung kanyang lahi. Ganon din po yung nangyari kay Noah. Sumampalataya lang din po siya. Sabi nga, pinagtawanan nga po ng mga tao na bakit magtatayo nasa desert. Ano po nga po yan? Nasa bundok. Yung lugar ng paggagawa ng barko. Hindi pinaniwalaan. Pero si Noah ay sumampalataya. At kung ano po yung inutos ng Elohim sa kanya ay ginawa po. At yun, bawat covenant ay may mga palatandaan po ang ginawa ng ating Elohim. Saka binigay po yung covenant. Ito yung palatandaan po ay yung bahaghari. Hindi na po yung gagawin yung ginawa ng ating Elohim. Ganun din po sa ating ninunong si Abraham, ay palatandaan din po. Yung sa kanya naman po ay yung pagtutuli. At ganun na ganun din po yung nangyari sa panahon ng mga Israelita. Sumampalataya lang din po sila. At yung palatandaan po yata may binigay sa kanila yung 10 kautusan. Ganun din po ang kay David. At yung hindi ko po alam kung ano po yung palatandaan na ginawa ko sa kanya. Templo po yata. At yung sa New Covenant, ay hindi ko din po alam. So, ayun nga yung
pananampalataya natin ay sa ating Elohim para po tayo ay maging matuwid, ay sampalatayanan po natin na tayo po ay nilinis. Yan po yung grasya na binigay sa atin. Yung binigay po ang kanyang bugtong na anak. Nabanggit ko nga po ng last na kung sa panahon po ng mga Israelita, pinagsasabihan ang mga Israelita na iniligtas sila sa Ehipto. Na ilang beses po, binanggit po yun sa verses. Iniligtas po kayo sa Ehipto. At ganun din po sa panahon natin ngayon. Baga reflection lang po yung mga nangyari dati. Mga mirror lang po. Ano ni Noah, ni Abraham, ng Israelita. Sa panahon natin ngayon, ganun din po yung maririnig natin. Yan nga po ang sasabihin sa atin siguro ng ating Elohim na ibinigay niya ang kanyang bugtong na para tayo ay maligtas. Nilabas po tayo sa kapamakan kasi lahat po ng tao, sabi po ng Elohim ay naging makasalanan po, naging alipin. Wala pong umabot sa kanyang kaluwalhatian kung hindi ang ating Bisaya lang po. Ngayon, dahil sa kanyang pag-ibig, ay ibinigay po niya ang kanyang bugtong na para po tayo ay malinis. Ito po ang unang umibig sa atin. At saka po tayo umibig sa kanya. At lahat po yan ay plano na ng Elohim. Kung i-recall po natin yung mga verses na sa Deuteronomy chapter 18 verse 18, yung ipapadalang propeta hanggang sa ipapadalang mensahero at ipapadalang ibong mandarabit. Pinakaplano lang din po talaga ng ating Elohim ay gawin tayong banal. At ilang beses po niyang binanggit sa mga verses na I am holy. You must be holy. Paulit-ulit po yan yung sinasabi. Dahil kung tutuusin, ay binigyan tayo ng espiritu. Yung hiningahan tayo katulad ni Adan. Ay malinis na espiritu po yung pumasok sa ating katawan. At naging medium lang po yung lupa, yung katawan natin. Na tinirahan ng espiritu. At yun, na-expose po tayo sa mga kasalanan, kasamaan, mga bukay. Yung espiritu na yun, babalik ulit yun sa ating Elohim. At yung katawan natin ay may iwan ulit dito sa magiging abo ulit. Yung mga ngaral sa chapter 12 verse 7 po yung kayo. At yun, yung espiritu na ibinigay sa atin, maintenance po natin ang pagiging banal. Nilinis na po tayo, na-expose po tayo dati sa kasalanan at ngayon nilinis na po tayo ng mensaya. At para ma-maintain po natin yung kalinisan na yun, sundin po natin ang kautusan. Para po, pagbalik natin sa Elohim, ay tayo po ay malinis. Kaya, lagi po niyang sinasabi, I am holy, you must be holy. Pagbalik mo sa akin, ay maging holy kayo. Dapat matilihin natin. Sabi nga ni Peter, pagsikapan po natin na hindi tayo magpagawa ng kasalanan yung hindi nakakalugod sa ating Elohim. Kung sa ganun ay matanggap po natin ang kanyang pangako. Dahil po doon, yung pinag-usapan po namin kahapon, yung amin po daw na matatapakan ang ulo ng serpent seed. At
alam naman po natin, certain seed ay yung kasalanan. Para po magawa po natin iyon, ay magpakabanal po tayo. Yung isipin na lang po, we must live as a spirit po. Sasambahin na lang po natin ang ating Elohim sa pamamagitan ng Espiritu. Kung yung kaisipan po natin na gano'n, na sumusunod, wala na po tayong iniisip dito sa mundo. Hindi ba? Puro kalooban na lang ng ating Elohim. Dahil alam naman natin nga po na napakaiksi lang po ng buhay dito. Kung ikukumpara po natin ang buhay sa buhay na wala pa po sa kalingkingan. So, tayo dito ngayon, kahit na sabi ko parang may mga edad, balat lang po ang tumatanda sa atin ngayon. Pero kung iisipin po natin, magkakaedad lang po tayo. Bata pa lang po tayo sa ating Elohim. Nagiging mature lang po sa atin ang ating espiritu, ang ating pananampalataya. So, kung ikukumpara po talaga natin yung buhay na walang hanggan sa buhay natin dito, iksi lang talaga. Kaya yun po yung dapat nating alalahanin, yung pagtagumpayan. Huwag nating isipin yung buhay dito, yung nakasanlibutan. Lalo po natin isipin. Kaya man, kalooban ng ating Elohim para po tayo lahat ay maligtas. Sa ginagawa po natin, magtulong-tulong po tayo. Bawat isa ng kalakasin. Lalo na po ngayon, ang kapatid natin ay nakakaranas ng mga pagsubok. Tulad po ng ginawa doon sa ang mga tao po doon. Kayamanan po nila, yung mga ari-arian po nila. Pinagbibenta na po nila. Hindi na sila nag-iisip kung ano po. At yung pera na yun na nalikom, gagamitin para sa bawat isa. Ganun na ganun yung pananampalataya. Hindi na nila iniisip kung ano yung mangyayari. Dahil iniisip na lang po nila yung kaligtasan. Amen. Shalom. Yada. Yada. Tama. Sis Lulu. Share Yes ka, po. sis. Ano yun, bro? Baka may ma-share ka, sis. Na yung ano ko, yung isi-share ko, bro, na ano na ni Sis Jo. At yung iba na naabutan ko din kay ano, bro, Jay. At yung ano na lang, yung kunting dagdag la, dagdag, yung masabi ba lang na yung sabi diyan, yung sabi nila na how can we become righteous before Alahayam. Ang sagot ay para sa akin ang sagot ay by true faith. Yan, pananampalataya lang talaga. And that's it. Sa yung tinutukoy diyan sa Romans chapter 4 is all about pananampalataya. Yun lang, bro Solomon. At We magandang become umaga. righteous by obedience to the commandments. Kasi yung nag-purify sa atin, yung salita ng Aba, doon tayo nagiging righteous by obeying the words of Alahayam. Pinupurify tayo. And then when we are purified, ang Holy Spirit manahan na sa puso natin. Yan ang sign na righteous tayo pag nasa atin ng Holy Spirit. Mm-hmm. Kasi Yes, sa sabing verse talaga, ang Holy Spirit. Kahit sa ng mga
kahit yung mga evil, alam nila kung sino yung tunay na alagad kasi andoon yung Holy Spirit na nanahan sa puso ng totoong alagad ng Aba. Kaya yung talaga ng Aba, yun na nagiging nag-purify sa ating pagkatao na tayo magiging righteous. Sa akin yan talaga. Wala nang Yung iba. how to... Kasi di ba yung word of Balahayam is power. Yung salita, kultura, that is the salita ng Aba is power and have the Spirit. Yun talaga ang nag-purify sa mga believers ever since ang salita niya. Kasi ano yun, tawag dito, yung inang step by step na purification, minomold tayo unti-unti hanggang maging totoong ginto. Pag totoo na pure na, doon na mananahan sa atin ng Holy Spirit na magiging sensitive na tayo. Living in righteousness na tayo once we have the Holy Spirit. Yun talaga ang tatak ng believers, Holy Spirit, once you are righteous. Pero dadaan ka muna, Sis Beth, sa pananampalataya bago mo kumbaga, mananampalataya ka bago ka Oo, para magkaroon ng power ang word sa atin. Dapat may pananampalataya ka. Para para magkaroon ng power ang word ng Aba sa atin. Through your faith. Proseso kasi 'yon. Habang buhay tayo, pinoproseso tayo niyan, lumalalim. Diyan mo na maramdaman na naging sensitive ka na sa Holy Spirit because you are living in righteousness na. Sensitive ka na sa kapwa mo. For example, yung pag may problema isang kapatiran, kahit hindi ka sabihan, pagkausap mo, naririnig mo siya, nararamdaman mo yung problema niya, naiiyak ka na. Ganun. Kahit hindi siya magsalita, mararamdaman mo. Kasi sensitive ka na sa spirit. Ganun yun. Kahit sino sa kapatid mo dyan, alam mo, andyan din sa kanya yung Holy Spirit, natutuwa ka pag naririnig mo siya. Tapos kahit yung kapatid mo na pag there is something, nagre-react sa puso mo yun. Na ay, ibang espiritu nito, mabigat siya, mabigat ang dating sa'yo, ay, nagre-react pa yan, magsisinungaling ito. Kasi mararamdaman mo na kasi sensitive in the spirit ka na. Ganon yun. Kita mo ang life ng mga alagad dyan sa Acts ng mga apostol na Pedro. Yung mag-asawa nga nagsinungaling. Pag sabi ni Pedro na patay agad. Kasi they are living in the spirit. Nakikita na nila at nararamdaman kung anong nakikita at nararamdaman ng Aba. Kaya ang tao hindi na makapagsinungaling. Once you are living in the spirit, ganyan sila kalalim noon. Kaya dapat magpakalalim din tayo kasi ang sarap nga pag we are living in the spirit. Hindi ka na makareact, iiyak ka na lang. Minsan gusto mo na talagang magalit, pero pareho sa akin, iyakin ako pagdating sa Aba dito sa bahay. Hindi ako makareact sa bahay ako kasi umiiwas ako na mag-argue kami dahil inaano niya yung aking naman daw tong pinasok ko. Kaya tumatahimik lang ako, iiyak na ako sa Aba pag lumabas siya ng bahay, luluhod na lang ako, iiyak. Comforted na ako pag naiyak ko lang. Basta sa puso ko, hinihintay ko yun na pag nadarating ang panahon, magkakasama kami maglilingkod sa Aba. Ganon lang yun. Tama. Kaya tayo, tawag dito, magpalakasan tayo ng loob, magmahalan, tsaka remain to be humble always. Yun ang tatak ng mga alagad dyan. Nagmamahalan at humble. Walang nagmataas. Kaya ayaw ng Aba ng ganun. Hindi ang tatak ng Holy Spirit. Kaya ikaw'y nagmamagaling, nagmamataas. Thank you, Sis Beth. Thank you. Thank you, mga kapatid. Welcome. Sino pa ba hindi ko na ipatawag? Si SNB?
trabaho po yata. Meron pa po bang mag-share mga kapatid? Bago po tayo mag-closing prayer. May babasahin lang po akong verse sa unang Korinto chapter 13 verse 13. 3 things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Ang pinakamahalaga sa lahat ay pag-ibig. Pag-ibig po ang ating Elohim. Pero lahat po yan ay magkakapatid po ba? Faith without deeds is dead. Walang gawa ay patay. Faith, kung faith lang, ay kung gawa lang, hindi din po pwede. Kasi yun po yung sinusunod lang po nila yung kautusan. So walang faith. So magkakapatid po talaga yung faith ni Abraham at yung gawa niya na hinandog niya yung anak niya. At yung ngayon na may love. And the greatest of this is the love. Yung pinakamahalaga. Ayun lang po mga kapatid, na magandang umaga po ulit. Amen. Amen. Mag-closing prayer na po tayo. Sige. Sige bro. Ako na. Aba Elohim na makapangyarihan sa lahat. Ang Elohim ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Maraming salamat po, Aba, na binigyan mo po kami ng biyaya sa araw na ito. Binigyan mo po kami ng karunungan at pag-uunawa upang maaral po namin ngayon salita. Maraming salamat, Ama, sa biyaya na natanggap namin na nagmumula sa iyo, na amin pong sinasampalatayan ang pag-ibig mo po sa amin. Ay binigay mo po ang iyong po na anak na para po kami ay malinis at kami po ay maligtas. Yun po ay napakalaking biyaya na ibinigay mo po sa amin. Yun po ay sinusunod po namin ang kautusan. Dahil po kami po ay maligtas. Hindi dahil po kami ay umiibig sa iyo. Maraming salamat, Ama, na sa iyong pag-ibig at natutunan namin. At ngayon po ay sinusunod po namin ang iyong mga kautusan. Ang buong puso po namin, buong kaluluwa, buong lakas. Maraming salamat, Ama, naway lagi niyo po kaming gabayan sa lahat ng oras. Kung nalaman niyo po, Ama, na kami po ay mahihil, lagi niyo po kaming gabayan at tulungan pag kami po ay sinusubo. Ingatan niyo po, Ama, ang bawat isa sa amin na hindi po magkasala at matukso. Mapanatili namin na kami ay kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Matagumpayan po ng bawat isa sa amin na makamit namin ang iyong pangako. Maraming salamat, Ama. Maghari nawa ang pag-ibig sa aming puso at kapayapaan ng bawat isa sa amin.
Ito ay pumupuri, nagduwalhati sa iyong dakilang pangalan. Ang pangalan na ibinigay mo sa amin para kami po ay maligtas. Ang bugtong na anak na aming pinisay lang. Amen. Nada.